Hindi ko na sana gawa ng video to kasi mukhang mahirapan ako rito. Yan ang professional power amplifier na parang walang brand eh. Or nabura lang siguro. Wala siyang brand eh. Wala nakalagay na brand. Parang datingan niya is parang Kibler. Okay, basta power amplifier. Tapos nung dinala rito sa akin to, ang history niya is itong input buffer nakabaklas na. Yan, nakabaklas na ito. Ngayon, makita ko na rin sa inyo. Ito yung itsura ng transformer nyo. Mukhang rewind na siya. And then, nung tinisting ko, walang audio. Walang audio itong input buffer niya. Kasi nga, nakakalas-kalas na. Tapos, walang voltahe. Walang voltahe na pumapasok. Pasensya na ko guys, hindi ako ganun kakabisado tong design nito eh. Wala siyang audio, walang voltahe na pumapasok dito. Pero kakaiba yung design nito eh. May voltahe dito na mataas to. Dito sa may dito. Parang kung ano yung voltahe na pumapasok dito sa may main supply niya, yun din pumapasok diyan. Papunta dito sa may LM399. Tapos walang voltahe ng 15 volts. Ngayon, binaklas ko, sinuyod ko ito. Lumiyab dito. Lumiyab yung linya. Lumiyab yung linya ng 7815, 7915. Papunta rito, papunta sa may out niya. Okay. Kaya binaklas ko itong power supply. Yan, jumper tayo. Kasi walang lumalabas na 15 and then 78. Yun pala, lumiyab yung linya. Ngayon, naging okay na ito. May supply na. Tapos isa pa yung 78, makikita nyo 7806, dalawang 7806 dito. Yung Zener diode dito bumigay din dito. Kaya nakita nyo, tinisting ko nga muna to eh. Tapos iba-iba yung nakalagay. Ito yung kanila oh. Ito yung tawag nito, yung resistor na nilagay nila 4.7. Ayan. Pero yung value na nakalagay dito sa loob ay 1.5 volts lang. Ay 1.5 volts. 1.5k. Yan nakalagay. Kaya binalik natin sa 1.5k. Okay? Tapos ang problema sa may diode, kasi yung diode diyan bumigay din. Ito yung diode niya, oh. Dinikit ko lang siya dito. Ito yung diode niya, dalawa. Shorted dito. Short din ito. Ang hirap niyan, walang nakalagay sa may board niya. Buti may microscope ako dito. Nasilip natin, nakalagay is 7.6. Itong microscope natin na dumihan na. 7.6 na Zener. Kaya sakto, meron tayong 6.8. 6.8 na lang nalagay ko rito. Kaya pag ganito na lang muna. Ngayon naging normal yan. Naging normal yung voltahe. Meron na siyang malabas na voltahe dito na 6.8. 6 volts pala, 6 volts. Okay. Naging normal yung mga voltahe. Ngayon, balik ako dito. Audio trace na naman tayo, siyempre. Kailangan natin mapatunog yung mga audio dito. Ngayon, yan, nakakapit yung natin to, no? Ang laptop natin, dito ako nag-recta inject. Yan, dito ako nag-recta inject. Tapos, inuwi ko sa bahay kagabi to. Yung 5532 bago. Pinalitan ko yung 5532 nito. Yan, 5532. Mapapansin nyo bago siya, di ba? Yan, kumikinang pa yung paa niya. Bago yan, 5532. Tapos itong LM399, LM339 pala, LM339. Yan, LM339 yan. Yan ang nakalagay na stock niya eh, nakakabit diyan. Pinalitan ko na rin din. Kasi yung supply na mataas voltahe dito, papunta yan diyan. Ewan ko kung tama yan nakalagay na IC dyan. Ngayon, ito na siya. Mayroon ng audio ito. Ito, kompleto na yung voltahe. Okay, on natin. Ayan, nag-relay yung sub-start. Ito pa rin yung audio input natin, oh. Okay, ayan, oh. Ngayon, naka-play yung laptop natin. Ito sa in, pinaka-in to. Meron dito. Meron. Tapos yung out niyan, ito, yung isang channel out ito. Meron. Tapos yung isang out naman
Saan banda yun? Dito. Ito siya. Meron din. Meron, di ba? Dalawang channel meron. Working na. Gumana na siya. Pasensya na kayo kung medyo naging shortcut yung dating. Kasi nga, baka sakali lang naman akin eh. Kung magawa, okay. Pag hindi, di wala tayong magawa. Ngayon, ang problema ko pa dito, bakit siya lumiyab, di ba? Sana maging normal to kapag binalik ko sa pinaka power supply mismo. Kaya nakatakot ko rito kasi may supply na mataas to. Sana walang problema. Di ba? Okay, balik natin. Balik ko muna itong mga power supply tapos linya natin. Sana madali. Balik ko muna yung mga kable. Medyo nahirapan ako pagbalik nito kasi kahit may tagging siya, kasi yung mga tagging niya halos nagkaganda bura-bura na. Kaya medyo nahirapan ako magbaybay ng linya. And then meron pa pala kanina yung ano to, resistor na nakalagay doon sa ilalim papuntang supply. Mamaya pakita ko na lang siguro bago ko ibalik. Yung nakalagay doon is nilagyan nila ng toke. Toke yung nilagay nila doon papunta sa may supply dito. Pinalitan natin kasi parang fuse lang naman yun eh. 10 ohms na nilagay ko papunta rito. Supply ng LM339. Okay, ganyan na siya. Tapos ito may audio na ito. Bali kung na lang, bigay na lang idea sa inyo ah. May audio na ito kasi nilagay na ko ng ito ground. Tapos speaker kasi yung mga terminal hindi pa nakabalik, hindi pa nakapwesto na maayos to. Kumbaga binabaybay ko pa lang siya. Binibigyan ko lang kayo ng ideya kasi kahit ako wala akong kasiguraduhan nito eh. Walang kasiguraduhan na magagawa ko siya. Baka sakali lang. And then itong channel to, una kong tinisting, nagiging working siya. Hindi pala muna. Wala siyang audio muna. Ngayon, duda ko sa may sa may control niya kasi lumang-luma na yung control niya. Yan, lumang-luma na. Ngayon, nirekta natin. Dating gawi, kung taga-subaybay kayo ng mga video ko, diskarte ko para malaman ko kung sira yung control or buo. Ito, nirerekta ko siya. Ayan o. Yung kulay puti is in. Tapos yung kulay pula out yan. Tapos yung itim, ground. Ngayon, nagtusok tayo ng alambre. Binag-short natin yung puti and then pula para kumbaga wala na siyang control. Kapag may audio, diretso na papasok sa amplifier. Magkakaroon na siya ng tunog. Ganun din dito. Okay, tapos meron pa isang mali dito. Yung, ayun, may nakasulat na nga na in, no? Nakita nyo. Ayan, may nakasulat na nga na in. Nilagay nila sa taas yung kable. Nilagay nila sa taas. Okay, ngayon binago natin yan. Nilagay natin sa may mismong in na talaga, sa input na. Okay. Ito, may nakalagay na XLR or audio input. Ito, laptop natin gumagana. Tapos ano pa ba? Ngayon, nakarekta na. Ngayon, pakita ko na lang sa inyo. Okay. Wala nang umuusok dyan. Ito yung speaker natin, nakakabit. Okay. Ayan o, yung isang midahay natin. Ito, channel 2. Channel 2 ito. Oh, mahina. Nagalaw to dito. Ayusin natin. Okay. Now, channel 2 ito na, channel 2 to. Okay. Ngayon ito yung channel 1. Dito sa may kabila yung channel 1. Inaangat ko lang kasi delikado, baka dumikit sa body, madisgrasya pa. Diba? Gumagana oh. Okay, working na. Ang gagawin na lang natin dito ay palitan ng control. Palitan natin control, dalawang channel na yan. Nababaklas naman yung panel yata. Kaya naman siguro yung angat to. Palitan natin yan, tapos ibalik natin to. Ito, siguro nahirapan lang yung unang gumawa dito. Hindi ko alam kung ano eksaktong kwento eh. Ito, tingnan yung transformer oh. Parang rewind na siya. Hindi nila mapagana kasi nga daw mali yung nasunog na resistor. Hindi daw nila alam kung ano yung value. Kahit ako nung una ganun din eh. Hindi ko rin siya totally alam eh. Wala naman data, wala nakalagay ng data. Diskarte na lang doon.
baybayin mo saan siya pumunta, ano yung supply na kailangan ng pupuntahan niya. Yan, doon ko nalaman na kahit in-ohms na nilagay mo doon, pwede. Kahit direkta mo nga lang kasi papunta lang naman siya sa may LM339 Okay? Sana maging okay na. Balik natin to, tapos diretso na tayo palit ng control. Tawag na to, binilisan ko lang yung trabaho natin, binilisan ko lang yung video natin. Pinalitan ko na agad yung control. Ito yung mga control niya, luma Ayan. Literal na sira na. Ngayon ito, pinalit natin. Wala naman nabibili na 10K ngayon na urig Replacement lang pamalit dito. Replacement lang, okay? Ayan na siya, bago na yan Okay, ngayon buti na lang yung panel nito is may tornilyo lang, pwede mo siyang itumba. Ngayon ibalik natin to, tapos testing natin kung maging normal na siyang yung tunog niya. And then ito pala ginawa natin Parang hindi sa kanya yung Parang hindi sa kanya yung itong lock na to. Alam mo bakit hindi umaabot? Ginawa ko, naglagay pa ako ng extension para pumasok dito. Parang hindi sa kanya. Kasi tukod yung doon, yung speak on. Parang hindi talaga kanya Okay, ganyan na yan. Kasi mayroon pa tayong problemahin. Bakit ayaw gumana itong mga fan niya? Although pwede kahit gumawa na lang tayo ng ng supply. Tingnan natin yung isang linya dyan kung pwedeng yan ang gawin nating linya ng fan. Okay, nakapagtataka bakit hindi gumagana yung fan niya. Naibalik ko na yung front panel niya. Ngayon, ayan. Wala, ayaw talaga gumana yung fan. Nakakabit naman yung lahat ng kable Ayaw talaga gumana. Masama niya kung sira yung fan niya. Okay lang, ikwan na lang yan. Pagkatapos na lang ng video, fan lang din naman yan Tapos na lang ng video, saka ako nagagawin. Okay? Importante mapatunog natin to. Ngayon, ito siya Yan na, may control na siya Channel 1, Channel 2. Okay na, makapirate tayo. English pa naman yan. Isang channel, dalawang channel. Okay, hanggang dito na lang. Balikan ko na lang yung fan na to. Madali na lang yan. Kahit putulin na lang yung dalawang 6 volts niyan, maging 12 volts. Direkta na lang yung supply dito, pwede na yan Gagana na yan. Okay, sana nakapagbigay idea ako kung kung may idea nga ako na ibigay, di ba? Sana kahit sa ganitong klaseng video lang nakapagbigay idea ako sa inyo. Wala baka sakali lang din naman itong akin Okay, mag-outro pa ba ako? Hindi na siguro. Bye bye.